Isang tahimik na pulis ang lumipat sa maliit na bayan na tinatawag na Normal para takasan ang kanyang magulong nakaraan. Pero matapos ang isang bank robbery, nadiskubre niya na halos buong bayan ay may itinatagong madilim na sikreto at konektado sa malaking criminal conspiracy. Kaya ang dating payapang kalagayan ng bayan ay naging mas magulo pa kaysa sa inaasahan. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Normal. Nagsimula ang kwento sa Osaka, Japan, kung saan 3 miyembro ng Yakuza ang nakaluhod sa harap ng kanilang boss. Sa sandaling iyon, 3 kutsilyo ang nakalagay sa kanilang harapan. Handa na sana silang patayin, ngunit binigyan pa sila nito ng pangalawang pagkakataon. Kapag pinutol nila ang isa nilang daliri, mabubuhay pa sila. 2 sa kanila ang nagawa iyon at nakaligtas, ngunit ang pangatlo ay hindi kinaya. Kaagad siyang pinugutan ng ulo. Pagkatapos nito, inutusan ng 2 na nakaligtas na pumunta sa isang maliit na bayan sa Minnesota na tinatawag na Normal. Sa ibang eksena, sa bayan ng Normal, tumating ang isang lalaki na nagngangalang Ulysses upang pansamantalang mamuno bilang sheriff. Tulad ng maraming maliliit na bayan, halos abandonado na ito, ngunit mababait naman ang mga tao roon. 8 linggo lamang na mananatili si Ulysses habang naghihintay ang bayan na makapili ng bagong permanenteng sheriff. Simple lang ang kanyang layunin, iwan ang bayan ng Normal sa parehong kalagayan na kanyang nadatnan ito. Habang nag-iikot, napansin niya na nakalikom ang bayan ng $16.8 million para magpatayo ng bagong munisipyo, isang napakalaking halaga para sa isang maliit na bayan. Pagpasok pa lang niya sa istasyon ng pulisya, agad niyang nakita ang isang lalaking nasa gitna ng mainit na pagtatalo. Pagkatapos ipinakilala ni Ulysses ang sarili bilang pansamantalang sheriff. Ang reklamo ng lalaki ay palaging ipinaparada ng kanyang kapitbahay ang isang tow truck sa mismong driveway niya. Sumingit naman si Deputy Sheriff Blaine upang pakalmahin ang sitwasyon. Pagkatapos ay humarap siya kay Ulysses at sinabing paiinitin muna nito ang badge ng sheriff para sa kanya dahil ang dating sheriff na si Anthony Gunderson ay namatay dahil sa matinding hypothermia. Ilang sandali pa, nagulat naman si Ulysses nang makita ang armory ng bayan. Punong-puno ito ng malalakas na pampasabog na nakahilera sa mga istante, ngunit wala siyang balak na mangialam o magsiyasat tungkol dito. Paglabas niya, nakita niya ang isang sasakyan at naglagay siya ng parking ticket dito. Pero imbis na totoong multa ang isinulat, ay simpleng mensahe na park better lamang ang kanyang isinulat. Pagkatapos, pumasok siya sa isang lokal na kainan kung saan ang mga dingding ay puno ng mga lumang baril. Tinanong naman ni Ulysses kung may bala ba ang mga iyon. Sumagot naman ng may-ari na hindi ito magiging masaya kung wala. Samantala, may isang kakaibang panaginip na patuloy na bumabagabag kay Ulysses. Isang umaga, paglabas niya ng kanyang silid, may nakita siya na tila pulang dugo sa lupa. Ngunit di nagtagal, nalaman niya na pulang pintura lamang pala iyon na natapon matapos matumba ng isang moose. Pagkatapos, may natanggap na tawag si Ulysses at nagtungo siya sa isang hardware store kung saan inayos niya ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng may-ari at ng isang customer. Nang humupa na ang tensyon, napansin naman niya ang isang cabinet na mayroong malalaking kandado. Tinanong ni Ulysses kung ano ang laman nito. Sinabi naman ng may-ari na pangtanggal daw ng matitigas na kahoy. Bago pa siya makapagtanong ng mas marami, hinila naman siya ng tindera mula sa katabing shop papasok sa kanyang tindahan. Umorder daw siya ng kulay pink na sinulid, ngunit iba ang ipinadala sa kanya. Hindi naman makita ni Ulysses ang pinagkaiba ng dalawa dahil colorblind ito. Napansin din niya na may police scanner at CB radio setup ang tindera sa loob ng kanyang shop. Pagkatapos, nagtungo siya sa celebration of life para sa dating sheriff. Sa loob, ibinigay ng kanyang junior official na si Mike ang star badge ng dating sheriff habang umaamin na ninakaw niya ito mula sa bangkay bago ito isara.
Doon din nakilala ni Ulysses ang doktor na pumirma sa death certificate ng dating sheriff. Ipinaliwanag ng doktor na si Deputy Blaine ang nakakita sa lalaki na nagyayelo malapit sa dalampasigan habang nakasuot lamang ng underwear. Bandang 3:00 ng madaling araw at may hawak na fishing rod sa isang kamay. Ilang sandali pa, lumapit naman ang mayor ng bayan. Sinabi nito na maaari siyang maging tunay na sheriff sa kanilang lugar at pwede din siyang magsimula ng panibagong buhay doon. Sinabihan siya ng mayor na pag-isipan niya itong mabuti. Habang nakatanaw sa bintana, nakita ni Ulysses si Blaine na may kausap na isang babae sa labas. Sinabi naman ni Mike na iyon si Alex, ang anak ng dating sheriff. Ilang sandali pa, nakakwentuhan ni Ulysses ang isang babaeng nagngangalang Moira tungkol sa dating sheriff. Bartender si Moira roon. Habang nagiinuman sila, nagsimula namang magbukas ng damdamin si Ulysses. Ikinuwento niya na dati siyang ordinaryong sheriff lamang. Pinakasalan niya ang kanyang high school sweetheart at ipinagmamalaki niya noon ang kanyang sarili. Ngunit isang araw, lumapit sa kanya ang isang dalagitang anak ng isang lalaki na kilala niya upang isumbong ang sarili niyang ama. Hindi siya pinaniwalaan ni Ulysses. Hindi nagtagal, nadatnan niya ang babae na nakatutok ang baril sa kanyang ama. Habang nakatutok ang baril, isinusumpa ng ama ang anak dahil sa ginawa niya rito. Sinabihan ni Ulysses ang babae na ibaba ang baril, ngunit binaril pa rin nito ang kanyang ama. Pagkatapos, itinutok naman ng babae ang baril kay Ulysses at isinumpa siya dahil hindi siya naniwala dito. Sabay silang nagpaputok ng baril laban sa isa't isa, ngunit mas mahusay na bumaril si Ulysses. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, iniwan siya ng kanyang asawa. Hanggang ngayon ay tinatawagan pa rin niya ito, ngunit hindi na ito sumasagot. Kinabukasan, nakita ni Ulysses ang isang babae na nagngangalang Lori na inaalog ang vending machine dahil naipit ang kanyang biniling pagkain sa loob. Mabilis naman itong itinago ang kanyang baril nang mapansin siya ni Ulysses. Ang kasama ni Lori na nakatayo sa malapit ay biglang natigilan nang makita ang sheriff. Pagkatapos, lumapit si Ulysses upang tulungan siya na makuha ang item na kanyang binili. Nang gabing iyon, habang pauwi sa motel, nakasalubong ni Ulysses si Alex, ang anak ng dating sheriff. Nakatira na lamang ito sa loob ng kanyang van habang umiinom ng alak. Sumakay si Ulysses at nakisama sa kanya. Napansin niya na may dalang baril si Alex. Pagkatapos ay sinabi ni Ulysses na nakita niya ang mga litrato nito sa opisina ni Ganderson. Tinanong niya din ito tungkol sa pagtatalo nila ni Deputy Blaine. Ipinaliwanag ni Alex na ayaw siyang papuntahin ng mayor sa memorial service. Naglabas din ito ng sama ng loob at sinabing noon alam ng bayan kung ano ang tama at mali bago dumating ang mayor. Sinubukan niyang ipaunawa iyon sa kanyang ama, ngunit naipit ito sa pagitan niya at ng bayan at iyon ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Naiintindihan naman ni Ulysses ang pakiramdam ni Alex. Ilang sandali pa, napansin niya na matagal na itong hindi nakakatulog ng maayos. Kaya kinuha ni Ulysses ang baril mula kay Alex at dinala niya ito sa pinakaligtas na lugar sa bayan. Ito ay ang kulungan. Kinabukasan ng umaga, dinalhan ni Ulysses ng almusal si Alex. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang alarm sa buong istasyon ng pulisya. Dito ay nalaman nila na may nangyayaring kaguluhan sa bangko ng bayan. Sa kabilang banda, 2 bagitong magnanakaw ang pumasok at nang hold up doon. Ang problema, 2,000 dolyar lamang ang laman ng bangko. Sumigaw ang isa sa mga hold-upper na si Kate at sinabing dalhin siya sa vault. Samantala, makikita na ang mga gwardya ng bangko ay siya ring mga miyembro ng Yakuza na nagputol ng sarili nilang mga daliri sa Osaka. Sa sandaling iyon, biglang inatake sa puso ang isa sa mga customer. Tinulungan pa siya ng isa sa mga hold-upper na inumin ng kanyang gamot, ngunit hirap pa rin itong makahinga. Sinamantala naman ng isa sa mga gwardya ang pagkakataon upang mag-dial ng numero sa kanyang cellphone. Nakatanggap agad ng abiso ang boss ng Yakuza na may nangyayaring kaguluhan sa bayan ng Normal. Biglang sinugod ng mga gwardya si Kate. Agad naman nagpaputok si Lori upang protektahan ng kasama. Sa gitna ng kaguluhan, tinamahan ng bahagya si Kate ng bala. Sa labas ng bangko, tumating sina Ulysses, Blaine at Mike. Napansin ni Mike ang aso ni Lori na nasa labas at agad niyang nahulaan na nasa loob ito. Sinabi naman ni Ulysses na papasukin niya ang mga ito sa loob. Bigla namang nagpanik sina Blaine at Mike. Nag-usap ang dalawa ng palihim tungkol sa kung ano ang gagawin nila kay Ulysses. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag si Blaine at pagkatapos nun, agad niyang pinaputukan si Ulysses habang papalapit ito sa bangko.
Nagulat si Ulysses sa ginawa nito at tinamaan ng bala ang suot nitong bulletproof vest. Gumanti siya ng putok at bahagyang nasugatan ang tainga ni Blaine. Sa gitna ng putukan, ang mga ligaw na bala ni Mike ang tumama at nakapatay sa mga empleyado ng bangko. Agad na nagtago sina Ulysses, Kate at Lori upang makaiwas sa bala, habang ang iba naman ay nagsipagtakbuhan palabas ng bangko. Napatingin naman si Lori kay Ulysses at nagtanong kung bakit siya ang pinapaputukan imbes na sila. Hindi rin malaman ni Ulysses ang isasagot. Pagkatapos, kinausap ni Ulysses ang manager ng bangko at nagsimulang magsabi ng totoo tungkol sa vault. Sa loob nito ay mayroong napakalaking halaga ng pera at mga ginto. Sinubukan naman ng bank manager na tumakas. Humugot ito ng baril mula sa kanyang drawer, ngunit aksidente niyang nabaril ang sarili. Samantala, sinubukan ni Mike na pumasok sa likurang pinto ng bangko. Pinaputukan naman ni Ulysses ang pinto upang pigilan itong makapasok. Kinausap niya sina Lori at Kate at sinabing simula ngayon ay magkakampi na tayo dahil pinapaputukan nila ako pero kayo ay hindi. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga ito na tignan ang military crates na nakatambak sa loob ng bangko. Ilang sandali pa, nagring ang telepono at si Ulysses mismo ang sumagot. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng mayor. Pinagbantaan siya ng mayor at sinabing kakampi niya ang buong bayan at ang lahat ng residente ng Normal ay laban kay Ulysses. Doon nabunyag ang katotohanan na ang perang nasa loob ng vault ay pag-aari ng Yakuza. Ang totoo ay hindi nila kayang dalhin pabalik sa sariling bansa ang lahat ng perang kinikita nila sa Amerika, kaya nakipagkasundo sila sa bayan ng Normal upang itago roon ang bahagi ng kanilang iligal na kita sa US. Sa madaling salita, ibinenta na ng buong bayan ang kanilang kaluluwa kapalit ng pera at sino mang tumutol sa plano ay pinatatahimik ng mayor. Sa mga oras na yun, inalok ng mayor si Ulysses ng isang kasunduan. Patayin niya ang 2 holdupper at makakaalis siya ng buhay. Kasabay nito ay biglang dumating ang isang malakas na bagyo na nagpawala ng kuryente sa buong bayan. Samantala, sa loob ng bangko, natagpuan ng 2 sa military crates ang isang grenade launcher. Ilang sandali pa, isang pagsabog mula sa grenade launcher ang tumama diretso sa mayor at pinasabog siya ng pira-piraso. Pinasabog ni Ulysses ang mga kaaway sa labas ng bangko. Habang nagkakagulo, nakatakas naman si Kate at Lori mula sa bangko. Doon pumasok sa eksena si Joe, ang miyembro ng Yakuza na nakaligtas sa pamamaril ni Lori. Samantala, hindi makontak ng boss ng Yakuza ang kanyang mga tauhan, kaya nagpa siya itong pumunta mismo sa bayan ng Normal. Balik sa kaguluhan, nakaiwas sina Ulysses at ang kanyang grupo sa mga pulis ng bayan at nakarating sila sa tindahan ng matandang babae na nagbebenta ng sinulid. Gumagana pa rin ang kanyang radyo dahil de baterya ito. Ngunit bigla rin itong bumunot ng baril at pinaputukan si Ulysses. Sinubukang pakalmahin ito ni Ulysses at sinabing ayaw niya itong saktan pero hindi tumigil ang matanda. Gumanti ng putok si Lori. Sinubukan nilang pigilan ito nang hindi pinapatay. Ngunit sa pagtatanggol sa sarili, aksidente itong napatay ni Lori. Samantala, muling nagtipon ang mga pulis sa loob ng ice cream shop dahil may mga nakaimbak doong bala at armas. Takot na takot naman si Joe dahil naniniwala siyang darating ang boss ng Yakuza at papatayin silang lahat. Sinabi naman ni Blaine na dahil may bagyo ay hindi basta-basta makakatakas palabas ng bayan ang grupo ni Ulysses kaya maaari pa nila itong habulin at patayin. Samantala, kinamot ni Ulysses ang sugat ni Kate gamit ang first aid. Nagplano naman sila na pumunta sa istasyon ng pulisya upang kunin ang snowplow at gamitin iyon para makatakas sa bayan. Ngunit paglabas pa lang nila, agad silang pinaputukan ng mga residente ng bayan. Sunod-sunod na tumama ang mga bala sa bulletproof vest ni Ulysses. Inutusan niya naman sina Lori at Kate na magpatuloy sa pagtakbo. Sa pagkakataong iyon, sinugod naman ni Ulysses ang may-ari ng hardware store. Nagharap silang dalawa gamit ang iba't ibang kagamitan bilang sandata. Sa huli, nanaig ang shopkeeper at tinutukan si Ulysses ng isang palakol.
Ngunit mabilis na nag-spray si Ulysses ng insect killer diretso sa mukha nito. Pagkatapos, ipinukpok niya ang isang pako diretso sa mata ng lalaki. Pasuray-suray na lumapit ang shopkeeper sa nakakandadong cabinet upang buksan ito. Ngunit napatay siya ni Ulysses bago niya pa man ito magawa. Nang buksan ni Ulysses ang loob ng cabinet, nakita niya ang mga flare at mga stick ng dinamita. Sa ibang eksena, may isang lalaking nagpaputok kina Kate at Lori. Nang huminto ito upang mag-reload ng bala, kumuha si Kate ng gold bar at inihampas dito. Ngunit kahit ganoon, nanaig pa rin ang lalaki laban sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, bigla namang bumagsak ang isang poste sa lalaki at agad siyang namatay. Tumating naman ang iba pang mga pulis sa lugar kaya mabilis na tumakas sina Kate at Lori. Samantala, may isang flare na bumagsak malapit sa mga pulis. Pinulot ito ni Mike at pilit na pinapatay habang sumisigaw na bayani ako. Ngunit sumabog din iyon sa kanyang kamay at napatay siya. Kasabay nito, pinaulanan ni Ulysses ng natitirang mga pampasabog ang mga pulis. Sa loob naman ng istasyon, pilit na pinapaandar ni na Kate at Lori ang snowplow nang biglang lumapit ng palihim ang receptionist ng istasyon habang may hawak na baril. Ngunit dumating naman si Ulysses sa tamang oras at napigilan siyang makaputok. Nasabit sa mga kable ang receptionist at natumba. Pagkatapos, may isang sasakyan na bumagsak diretso sa ibabaw niya. Inutusan ni Ulysses si Kate upang kunin ang snowplow at tumiretso sa hospital dahil hindi na siya sasama sa kanila. Sinabi niya na pagod na siyang tumakbo at magtago. Pagkatapos, nakita ng mga pulis ang snowplow na papalayo. Ngunit alam nila na hindi si Ulysses ang nasa loob nito. Samantala, pumasok si Ulysses sa armory ng istasyon ng pulisya at kumuha ng mga baril. Ngunit bigla siyang inatake ni Moira. Agad namang ibinato ni Ulysses ang kanyang baril papunta rito. Bilang kapalit, inabutan siya ni Moira ng inumin. Nalaman niya na kasabwat din si Moira sa lahat ng nangyayari. Sinabi nito na bilang bartender, madali nitong nalalaman kapag nagsisinungaling ang isang tao. At ayon sa kanya, kasinungalingan din ang buong kwento ni Ulysses. At sa wakas, inamin ni Ulysses ang katotohanan. Hindi ang babae ang pumatay sa sarili niyang ama dahil siya mismo ang gumawa noon matapos niyang malaman ng tunay na nangyari. At para kay Ulysses, iyon ang hustisya. Pagkatapos, hiniling niya kay Moira na sabihin nito ang buong katotohanan sa kanilang lugar. Dito inamin ni Moira na siya ang pumatay sa dating sheriff. Gusto na noong umalis ng sheriff sa kanyang trabaho at sa bayan dahil sa kanyang anak. Kaya nilasing niya ito at inilabas sa matinding lamig hanggang sa mamatay sa yelo. Ngunit nang itinutok ni Moira ang kanyang baril kay Ulysses, bigla siyang hinila ni Alex mula sa loob ng selda at saka pinatay. Ngayon, si Alex na ang tumatayong bagong deputy ni Ulysses. Sumakay sila sa isang bulletproof na police van at dumiretso palabas habang nilalampasan ang mga pulis. Tinanong naman ni Joe si Blaine kung may naiwan pa ba silang tao sa bangko. Ngunit wala nang laman ng bangko at nakabukas na ang kanilang vault. Dumiretso naman si Alex sa bangko samantalang si Ulysses ay hinarap si Blaine at sinabing ang bagong deputy ngayon ay kasalukuyang chinecheck ang laman ng kanilang vault. Samantala, nilagyan ni Alex ng mga pampasabog ang buong vault. Kapag namatay si Ulysses, sasabog ang lahat. At kapag nangyari iyon, isa-isang papatay ng Yakuza ang lahat ng tagabayan. Kaya nagbigay si Ulysses ng isang deal sa kanila. Sinabi niyang linisin nila ang bangko at gawin itong simpleng aksidente na para bang walang masamang nangyari. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang mga Yakuza, magmumukhang hindi nagalaw ang kanilang kayamanan at maaari nilang sabihin na aksidente lang sa sasakyan ang nagpatunog ng alarm. Di naman sumang-ayon si Joe, ngunit sinabi ni Ulysses na sa ngayon ang makikita lamang ng boss nila ay ang pagkakamali niya. Kaya kung pagagandahin nila ang itsura ng pangyayari, mapapabango rin ang pangalan ni Joe sa kanyang boss at baka hindi pa maputol ang natitira niyang mga daliri. Sa huli ay nakumbinsi si Joe at pumayag, kaya nagsimula silang lahat na linisin ang gulo. Ilang sandali pa, tumating na sa bayan ng boss ng Yakuza. Pagdating pa lang nito, sinalubong na siya ni Blaine at Ulysses. Ipinaliwanag ni Blaine na nawalan ng internet at signal dahil sa bagyo. Nagkunwari naman sila na walang alam si Ulysses tungkol sa lahat at sa harap ng boss ng Yakuza.
Pagkarating nila sa vault ng bangko, nakita ng boss na maayos at tila walang nangyaring kaguluhan. Pagkatapos, inimbitahan ni Blaine ang lahat na kumain sa restaurant. Habang nasa hapunan, nagbigay si Blaine ng talumpati tungkol sa kanilang pagkakaibigan at maayos na samahan. Ilang sandali pa, may nagbukas ng bote ng alak at iyon ang naging hudyat ng simula ng sunod-sunod na kaguluhan. Isang shotgun ang pumutok at tuluyang pinasabog ang ulo ng boss ng Yakuza. Agad namang sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng mga miyembro ng Yakuza at ng mga pulis ng bayan. Sa loob ng kusina, nagharap sina Ulysses at Joe at nagkaroon sila ng matinding labanan. Samantala sa labas, isa-isang bumabagsak at namamatay ang mga Yakuza at mga pulis. Nakaligtas naman si Alex habang pinapatumba ang mga miyembro ng Yakuza. Matapos ang mahaba at brutal na labanan sa loob, tuluyan ding napatay ni Ulysses si Joe. Sa labas naman, bukod kay Alex, nakaligtas din si Blaine. Naupo silang tatlo at sabay-sabay na kumain ng pie na parang walang nangyari. Pagkatapos, iniabot ni Ulysses kay Blaine ang badge ng sheriff. Makalipas ang isang buwan, dumating ang transfer order ni Ulysses. Papunta na siya sa Texas bilang pansamantalang sheriff. Sasama naman si Alex bilang kanyang deputy. At sa wakas, naging normal na muli ang bayan ng normal. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kailan naman kaya magiging normal ang bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang mga namumuno rito. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.